Tony Dance, galing po sa Philippine General Hospital. Halos 4 taon na po kami nagtatrabaho doon para tulungan ang mga hindi kaya. Tony! Kaya. Okay. May kikwento po muna ako sa inyo ngayong umaga. Last year, meron mo ako pag-chill si Mr. Ras na na-admit sa PGH. Ang kinamatay niya po, stroke. Ang ginastos para sa stroke, 700,000 pesos. Namatay pa yung pasyente kasi massive po yung stroke. Hulaan nyo kung magkano ang binayad ng PhilHealth. 20,000. Sapat ba ito? Hindi sapat, di ba? Hindi yan makatarungan kung ang mayayaman kayang magkasakit ng stroke at yung mahihirap hindi. Sigurado ako, lahat kayo may kilala naghirap sa gastos sa kalusugan. Sigurado yan. So, naisatupad na ba ang universal healthcare? Hindi pa, di ba? So, hindi pa naitupad ang universal healthcare. Ito na po, inaamyendahan na. Ano ang mga pinaggagawa sa universal healthcare? Last year, yung 60 billion kinuha at nilaan para sa mga ibang proyekto ng gobyerno tulad ng tulay. Tama po ba yun? Hindi. Hindi pa nakontento na ginawang alkansya ang PhilHealth natin. Noong 2025 January, ang ginawa sa budget ng PhilHealth ay ginawang zero. Zero. Makatarungan ba yun? Eh, lahat tayo nag-aambag sa PhilHealth. Yung ambag ng gobyerno, tinanggal nila, eh, labag po yun sa batas dahil dapat nag-aambag sila para sa PhilHealth natin. So, ginawang zero. Yung dalawang yan, inihain na natin sa Supreme Court at pinagpapasyahan na dahil sa tingin natin, yan ay labag sa saligang batas. Hindi pa nakontento. May pangatlo pang ginawa. Yung sin tax deal, yung buwis sa sigarilyo, kung saan nanggagaling ang tulong para sa PhilHealth. Binawasan, may panukalang bawasan ito. So lalong mababawasan ang pondo natin sa PhilHealth. Tama po ba yun? Dadami ang maninigarilyo, dadami ang magkakasakit, tapos binawasan ang pondo ng PhilHealth. So tatlo yun. Kinuha ang 60 billion, ginawang zero ang budget, tapos bawasan ang buwis. Parang ngayon, tayo bakit may panukala na bawasan ang ating premium. Dagdagan daw ang benefit, dagdagan ang benepisyo, pero babawasan ang premium. Paano mangyayaring madadagdagan ang benefits kung babawasan yung premium natin? Ginawang zero yung tulong sa mga walang pera, pero yung mga may kayang bumayad, babawasan yung babayaran nila. Tama ba yun? So, ang tingin namin dun sa huling panukalang yon, itong papogi lang. Pampagwapo. So, kinuha, winasak na ang PhilHealth funds natin. Sila ba ang gwapo? So, kaya kailangan natin tutulan ito. Kaya nandito kaming mga manggagamot, galing sa iba-ibang ospital, kaya mahigit 50 pinuno ng mga healthcare professional organization umirma laban sa panukalang baguhin ang PhilHealth Law or amyendahan ng PhilHealth Law. Kasama ho ang Philippine Medical Association, ang Philippine Nurses Association, ang Pharmacists Association, ang Medical Technologists, at iba-iba hong klaseng espesyalista sa umirma at humiling sa Senado na bagong amyendahan
UHC, sana isatupad muna. Hindi pa natin natitikman eh. Ililitis pa sa Supreme Court, babaguhin na nila. Hindi ho yan mabuti para sa ating kalusugan at makakakita tayo ng mas maraming pasyente tulad ng kinwento ko sa inyo na sa Mr. So, dapat sabay-sabay tayo sa ating sigaw. Universal Healthcare! Maraming salamat po.